Batiin ko po muli kayo ng mapagpalang gabi at araw na po sa ating lahat. So, yun nga po, dadako na po muli tayo sa ating pag-aaral nga po. Kaya ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig nga po ng salita nating Panginoon. Hallelujah. So, topic nga po na pag-aaralan natin today or tonight, yun nga po, isang miracle nga po ulit na ginawa na ating Panginoon. Yun nga po is lumakad nga po siya sa ibabaw nga po ng tubig o ng dagat nga po. So, I know na familiar nga po kayo sa story na ito, but then kailangan po natin ma-refresh muli para may panibagong revelation nili ang ating Panginoon sa atin. So, bago po tayo magpatuloy is yung last week nga po, konting recap lang po nung napag-aralan natin last week para ma-remind po ulit tayo about yun nga po sa Jesus Christ as the light of the world nga po na binahagi nga po ni Ate Jing last week. So mababasa nga po natin yun sa Book of John chapter 8, 12 to 11. So yun nga po, dineclare nga po doon ng ating Panginoong Jesus na I am the light of the world. So it is a declaration nga po na He is God and He is the Messiah nga po. So He is the fulfillment nga po ng prophecy na shinare nga po ni Tiging, yung prophecy nga po ni Prophet Isaiah na mababasa nga po sa Isaiah chapter 42 verses 5 and 6 at Isaiah chapter 49 verse 5. At sa New Testament nga rin po sa Book of John, chapter 1, verse 1, verse 4, and verse 5 and 9 nga po. So, ang ating Panginoon Jesus nga po, ang prophecy nga po ng light of the nations or light of the world. So, He is the Messiah, our Savior, our Redeemer po. He who follows Him will not walk in darkness. So, sabi nga po na Panginoon na He who follows me will not walk in darkness, but have the light of life. So, madaling salita po, as follower of Christ, we have His life nga po na mag-guide nga po sa atin sa tamang daan nga po sa right path. At hindi na po tayo maliligaw sa kadiliman kasi may ilaw na po tayo, may light na po tayo sa ating buhay, which is our Lord Jesus Christ nga po. So yun po yung topic nga po na pinag-aralan nga po natin last week. And ito nga po, pag-aaralan nga po natin yung Jesus walks on the water. So mababasa nga po natin yan sa Book of Matthew. So ito po yung ating scriptural passage sa Matthew. So naano rin po yan sa John and sa Mark nga po. Then ang inano ko nga po yun sa Book of Matthew. So chapter 14 verses 22 to 33. So basahin ko po ang story nga po nito. So ang sabi po dyan, immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. The 25 po, and in the fourth watch of the night, he came to them. Yan nga po, walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified nga po and said, it is a ghost. So napagkamalan nga po nilang ghost ang ating Panginoon. And they cried out in fear. But immediately, Jesus spoke to them saying, take heart, it is I. Do not be afraid. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water.
And he said, sabi nga nating Panginoon na, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw, yun nga po, nung nakita ni Peter, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." So, papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, humingi po tayo ng wisdom and understanding nga po para sa pag-aaralan nga po natin. So, mag-pray muna po tayo saglit. Manaming Diyos na dakila at mapagmahal, na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin, pinapasalamatan, sinasamba nga po, Father God. Lord, muli, nagpapasalamat nga po kami, O Lord God, na sa opportunity na makapakinig, makapag-aral nga po ng inyong mga salita nga po, Lord. Yes, Lord. Patuloy ka nga pong mangusap sa amin, O Lord. Lord, i-reveal nyo nga po sa amin ang inyong nga pong mensahe nga po sa aming pag-aaralan Yes, nga Father. po. Lord, gabayan nga po kami, O Lord God. Yes, Lord. Banal na Espiritu nga po as we study your words nga po, Lord, na Lord, ma-reveal nga po sa amin kung ano nga po ang nais nyo nga pong iparating sa amin, O Lord God. Yeah. And Lord, may apply nga po namin ito sa aming mga pamumuhay nga po sa araw-araw, O Lord. Lord, humihingi nga po kami na godly wisdom nga po, Lord God. Lord, ito nga po aming dalangin, Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Magpatuloy po tayo. So, yan nga po yung story nga po nung naglakad nga po ang ating Panginoon sa ibabaw nga po ng tubig. So, yung story nga po nito, after nga po ito, nung mapakain nga po ng ating Panginoong Hesus yung more than 5,000 na katao. Kaya po ang sabi dito, yung crowds nga po, after he had dismissed yung crowds nga po. Yan po yung more than 5,000 na katao nga po. And after nga nun, pinauna niya nga po yung kanyang mga disciples. Yun po, immediately he made the disciples get into the boat. Pinauna niya nga po sa bangka nga po upang makapag-cross nga po sila sa Sea of Galilee. So, pinauna niya po ang kanyang mga disipulo upang pumunta nga po siya mag-isa sa mountain. Sa mountainside nga po, pumunta nga po siya. He went up on the mountain by himself upang manalangin po sa Diyos Ama. Kaya nga po pinauna ng ating Panginoong Hesus yung kanyang mga disipulo is mananalangin nga po siya mag-isa sa Diyos Ama. So, sa kabila nga po ng maraming ginagawa ang ating Panginoong Hesus para sa mga tao, ay naglalaon pa rin po talaga siya ng oras upang makapanalangin nga po ng mataimtim at mag-isa sa Diyos Ama. And then nga po, nung late night na nga po is nasabi nga po dyan na medyo malayo na yung bangka dahil sa hampas nga po ng alon at ng hangin. At yun nga po, sumunod nga po ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo sa pamamagitan nga po ng paglalakad sa ibabaw ng tubig. So yan po yung another miracle na pinapakita nga po dito ng yung deity o pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, dahil tanging Diyos nga lang po ang makakagawa ng mga ganitong bagay nga po. At nang makita nga po siya ng kanyang mga disciples is natakot nga po sila. They were terrified. At inakala nga po nila na multo o ghost ang ating Panginoong Hesus. And then nagsalita nga po ang ating Panginoon na, "It is I, do not be afraid." Yan nga po, "Take heart, it is I, do not be afraid." At sumagot naman po si Peter na
Lord, kung ikaw nga yan, Panginoon, is papuntahin mo din ako dyan sa ibabaw ng tubig. At sumagot nga ang ating Panginoong Hesus na halika o come. Ito po yung sinagot ng ating Panginoon, come. So lumakad nga po si Peter sa ibabaw ng tubig. Ngunit nung nakita niya nga po na malakas ang hangin, so nakita po ni Peter na yung hangin nga po ay natakot nga po siya. At unti-unti nga po siyang lumubog sa tubig at sumigaw nga po siya ng, Lord, save me. Ito po, Lord, save me. Yun nga po ang sabi ni Peter. At mabilis nga po siyang hinawakan. And Jesus immediately reached out his hand. So mabilis po siyang hinawakan ng ating Panginoon at iniligtas nga po siya sa pagkalubog sa tubig. At sinabihan nga po siya na, oh, you of little faith, why did you doubt? So bakit daw nag-doubt si Peter nung nakita niya yung malakas na hangin? So at nang makabalik nga po sila sa bangka, at yun nga po nag-cease na nga po yung malakas na hangin, huminto na nga po. And then sabi nga po nung mga disciple niya, and those in the boat worship him, saying, yun nga po, truly you are the Son of God. Sa dahil nga po sa miracle na na-witness nila na naglakad nga po ang ating Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig. So yan po yung story ng pag-aaralan nga po natin today. So may tatlo po muli tayong points. May tatlo po tayong points sa pag-aaralan natin. So kung ano nga po ba yung makukuha nating lesson o aral nga po dito sa story na ito. So ang first point nga po natin is be prayerful nga po. Yun nga po nabanggit ko kanina, kahit gaano ka-busy ang ating Panginoong Hesus is nakakakuha po siya ng time talaga upang manalangin sa Diyos Ama. Yun nga po. And after he had dismissed the crowd, he went up on the mountain by himself. So after nga po nung feeding of more than 5,000 people is pinasakay niya nga po, pinauna niya po agad yung kanyang mga disipulo sa bangka upang mag-cross nga po doon sa Sea of Galilee habang dinidismiss o yung mga tao, pinagyayaon niya nga po yung mga tao. So after niya nga pong ma-dismiss o mapayaon yung mga tao ay pumunta nga po siya sa bundok at siya nga lang po ay mag-isa at nanalangin nga po siya sa Diyos Ama. Yun nga po, kung mapapansin nga po natin dito, after nga po ng ating Panginoong Hesus na gumawa ng mga milagro na pinakain niya po yung mahigit 5,000 katao sa pamamagitan lamang ng 5 loaves of bread at 2 nga pong isda is napakain nga po nating Panginoong Hesus at ang kanyang mga disipulo, itong crowd or multitude of people. Yun nga po, sa kabila nga po ng milagro na ginawa ng ating Panginoong Hesus, pagkatapos nga po nun is naglalaan pa nga rin po siya ng oras mag-isa upang manalangin nga po sa Diyos Ama. Ina-acknowledge niya pa din po yung na ang lahat nga po ng kanyang mga ginagawang milagro is naaayon nga po sa kalooban ng Diyos Ama. So itinuturo nga po sa atin ng istorya na ito na maglaan po tayo ng oras upang makapanalangin sa ating Panginoong Diyos na nang itimtim nga po ng taimtim sa kanya, kagaya na nga lang po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus na mag-isa nga lang po siya. Umakyat nga po siya sa bundok at nanalangin mag-isa. So hindi naman po tayo aakyat sa bundok kahit sa loob lang po ng kwarto na mag-isa. Sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 6 nga po, di ba? But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is in your Father who sees what is done in secret will reward you. So yun nga po, it is a great example nga po na ginawa ng ating Panginoong Hesus na nanalangin nga po siya in private na mag-isa nga lang po siya. So yun nga po ay tinuturo nga po sa atin dito na maglaan po tayo ng time upang manalangin nga po ng mag-isa, yung one-on-one nga po na kausap natin
ang Panginoong Diyos. So ipanalangin natin yung ating mga kahilingan o yung ating mga kung may hinaing tayo noon sa at syempre yung pasasalamat natin sa ating Panginoon hindi mawawala yan. So yun po, magkaroon tayo ng intimate conversation sa ating Panginoon Diyos. So yan po yung first lesson nitong ating pag-aaral. So ang second naman po, do not be afraid naman po ang ating pong second point. So ang sabi po dyan, when evening came, he was there alone, but the boat by this time was long way for the land beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost," and they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I, do not be afraid." So yun nga po, yung ating second point is, do not be afraid. Yun, kinagabihan na nga po ng matapos manalangin ang ating Panginoong Hesus, is yun nga po, medyo nakalayo na nga po yung bangka na sinasakyan ng kanyang mga disciples dahil sa tinangay nga po sila ng hangin at alon. At yung fourth watch nga po of the night, he came to them walking on the sea. So ito na nga po yung naglalakad ang ating Panginoong Hesus sa ibabaw ng dagat, papalapit sa kanyang mga disciple. At nang makita nga po nila na may naglalakad sa ibabaw ng tubig, ay natakot nga po sila, o takot na takot sila. They were terrified. At inakala nga po nilang multo ang ating Panginoong Hesus. At nagpakilala nga po ang ating Panginoon, sinabi niya na, "Take heart, it is I, do not be afraid." So nabanggit nga po, di ba, sa Bible na ang do not be afraid ng 365 times. So may mga theologians po talaga na binilang pa nila ito na 365 po binanggit sa Bible ang afraid. Yun nga po, para po sa atin na it is a reminder na everyday lagi po natin itong tandaan na do not be afraid, dahil si Lord po ay palaging nandyan. So mabilis tayo po, di ba, mabilis po tayong matakot. So kahit ako, kapag nakakita ako ng lumalakad sa ibabaw ng tubig, is matatakot din ako. So nature na po talaga ng tao ang pagiging matatakotin. So kaya po si Lord, nire-remind niya nga po tayo, He reminds us and encourage us na lakasan po natin palagi ang ating mga loob at huwag po tayong matakot. Bagkus ay magtiwala nga po tayo sa Kanya. Amen. So itinuturo nga po sa atin dito ng ating Panginoong Hesus na yun nga po, wag po tayong matakot dahil He is able na pakalmahin nga po ang storm. So He is able and He is in command. Yun nga po, lagi nating tatandaan, He is able and He is in command nga po. At yung kanyang mga words po talaga is makakapagbigay ng comfort at makakapagbigay ng peace sa atin. So sabi niya nga po diyan, "Take heart, it is I, do not be afraid." So He offers us encouragement and hope nga po. Na kapag nare-remind nga po tayo ng kanyang mga salita, di ba, nagkakaroon tayo ng comfort and peace that surpasses all understanding. Kaya po kapag nakakaramdam tayo ng takot sa mga problema na kinakaharap natin, so tayong nire-remind ni Lord na do not be afraid. Kaya 365 times yan na binanggit nga po sa Bible, para everyday ma-remind po tayo na we must put our faith and trust in Him. We must seek Him daily. And our fear nga po in this life will go away. Amen. So yung mga fear nga po natin sa buhay, yung mga doubts, mga stress, lahat yan
covered ng ating Panginoon. Kaya do not be afraid. So kaya wag tayong matakot. Kaya lahat yan covered ng ating Panginoon. Kaya do not be afraid. Put our trust and faith in Him because He is our source of everything. Kaya lagi po tayong ma-remind dito sa sinasabi ng ating Panginoon na do not be afraid. So yun po. Ang ating nga pong third point naman po is focus on Jesus. Focus on Jesus naman po. Ang sabi po dyan, and Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, come. So Peter go out of the boat and walk on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, so ito nga po, nawala po si Peter sa focus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. So nawala nga po siya sa focus, kaya nga po siya nag-sink. So he cried out, Lord, save me. Then Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying, oh, you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worship him, saying, truly, you are the Son of God. Kaya po focus on Jesus. Yung focus ni Peter, di ba? Nag-sink siya. So, yun nga po, yung story nga po, nag-request nga po si Peter at sinabi niya sa ating Panginoon, Lord, kung ikaw nga yan is command me to come to you on the water. At sinagot nga po siya ng ating Panginoong Hesus na come. At bumaba nga po siya sa bangka. At habang naglalakad nga po siya sa ibabaw ng tubig at papunta sa ating Panginoon Hesus, ay nawala nga po ang kanyang focus dahil nakita niya po yung malakas na hangin at siya nga po ay natakot at nagumpisa nga po siyang lumubog sa tubig at sumigaw nga po siya ng malakas. At agaran nga pong inabot. So ang sabi po diya, immediately Jesus immediately. So agaran po siyang inabot ng ating Panginoong Hesus. Inabot ng kanyang kamay upang siya nga po ay iligtas. So makikita po natin ang ating mga buhay dito sa buhay ni Peter na kapag nawala po yung focus natin sa ating Panginoon is lulubog tayo sa mga problema na kinakaharap natin. So nung na-distract nga po si Peter doon sa malakas na hangin is natakot siya. So nawala nga po yung focus niya sa ating Panginoong Hesus. So ganyan din po tayo, di ba? Yung hangin nagsisimbolize sa ating mga sumisimbolo sa ating mga problema na nawawala agad yung focus natin sa ating Panginoon kapag may mga problema pag nga may mga problema na tayong kinakaharap. So kaya po tayo ay nalulubog dito sa mga problema dahil nakakaramdam na agad tayo ng takot at nag-iisip kung papaano natin ito masosolusyonan sa pansarili nga po nating kakayanan. So mababasa nga po natin dito na sumigaw nga po si Peter ng Lord, save me. At agaran naman pong inabot at iniligtas na ating Panginoong si Peter. So ganyan nga rin po tayo, di ba? Kapag nalulubog na tayo, tsaka pa lang tayo tatawag sa Panginoon. So Peter nga po became faithless. Sabi nga po natin Panginoon yan na, oh you of little faith, why did you doubt? So nag-doubt nga po si Peter at Peter nga po became faithless, but our Lord Jesus Christ remain faithful nga po dahil niligtas niya nga po si Peter. So maihahalin tulad nga po natin ang ating mga buhay sa nangyari nga po kay Peter. So ganyan din po tayo. Madalas we are faithless at nagdadoubt nga po tayo. But our Lord Jesus Christ is still, He remain faithful to us na inililigtas niya po tayo sa ating mga suliranin, sa ating mga storms.
or troubles or trials na kinakaharap nga po natin. So kadalasan po talaga sa ating mga tao, nasa isang pagsubok lang po problema na kinakaharap natin, we become faithless and blame God kung bakit nga po nangyayari ito sa buhay natin. So without knowing, God allows these things to happen for His glory. So mag-glorify siya sa ating buhay, sa ating mga buhay na nakaya ko at nalampasan ko itong mga pagsubok na ito dahil sa grasya o grace ng ating Panginoon sa ating buhay. So kaya nga po itinuturo sa atin dito na we must focus on Jesus, on our Lord Jesus Christ. So alam naman po natin na maraming distraction talaga sa paligid na makakapagpalubog nga po sa atin, na ma-encounter nga po natin sa araw-araw po nating pamumuhay. Kaya po tinuturo sa atin dito na we must focus or we must fix our eyes on Jesus Christ and keep our faith strong dahil He is faithful nga po. So iniligtas niya nga po si Peter kahit nga po naging faithless or nag-doubt nga po siya. So ang ating Panginoong Jesus is still remain faithful nga po. Ganon din po sa atin. He will never let us fail. He will never let us fail dahil kasama po natin siya during sa storm ng ating mga buhay. So He is able nga po na pakalmahin ang storm o mga problema nga po sa ating buhay. And ang sabi nga rin po dyan na, and when they got into boat, the wind ceased. So huminto na nga po yung wind na nakita nga po ni Peter. So even the wind obeys him nga po, di ba? So kaya po we must fix our eyes on Jesus at hindi po tayo mag-focus sa mga distraction dahil pag po doon sa distraction tayo na focus is lulubog po tayo or madadala nga po tayo nitong problema. Kagaya nga po nung nangyari kay Peter nga po na yung focus niya nga po is na ano na doon sa wind na ano sa kanya paparating. Kaya po siya nga po ay lumubog sa tubig. So ganun din po sa atin mga kapamilya. Kaya po focus on Jesus nga po. Amen. So ang conclusion nga po ng ating pag-aaral na we must fix our eyes on Jesus because He will never fail us. He is with us in every storm our life. So yan po ang ating conclusion. And yung ating challenge nga po or application sa ating mga buhay is sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7 na for we walk by faith, Not by sight. lumakad po tayo not relying on our own understanding dahil tayo po ay malulubog kapag po magre-rely tayo sa ating pansariling kakayanan lamang. Instead, we must walk by faith by trusting our Lord's guidance and promises nga po. Amen. So dito na po muli magtatapos ang ating pag-aaral. Let's pray po. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Yes, Father. Lord. Lord, maraming salamat nga po muli, O Lord God, na Lord, nangusap nga po muli kayo sa amin, O Lord. Maraming salamat nga po sa inyong mga salita, O Lord, na tuloy na marami nga po kaming natututunan, O Lord Father. God. May nga po muli kami na to be prayerful, O Lord God, na Lord, makipag-usap nga po kami sa po ang inyong kalooban, O Lord God, na pag-usap nga po kami sa inyo ng one-on-one nga po, Lord God. Lord, na na-remind nga po kami na huwag nga po kaming matakot, O Lord God. Yes, Lord. Kayong nandyan para sa amin, O Yes. Lord. Yes, Lord, Lord. maraming salamat nga po, Lord, na kahit nga po kami sometimes ay nagiging faithless, you still remain faithful to us, Thank O you, Lord. Lord. Salamat nga po sa inyong kabutihan, O Lord, sa nag-uumapaw na grasya nyo nga po para sa amin, Lord God.
Lord, dinadalangin nga po namin na magsikap na rin po kayo sa aming mga kapamilya nga po, Lord God, na hindi na nga po nakakadalo, Lord God, na Lord, puin nyo nga po ang kanilang mga puso at isipan, O Lord God, na Yes, Lord. uusap nga po kayo sa kanila, O Lord, na Lord, kahit mapanoorin nga lang Yes, Lord. play, O Lord, Lord, makausap nyo nga po sila, O Lord God. Yes, Ito Lord. na pag-aralan nga po, Lord. Yes, Lord. Salamat nga po, Lord, sa patuloy nyo nga pong paggabay sa amin sa araw-araw at sa provide nga po ng aming mga pangangailangan Yes. sa amin araw-araw nga po, Lord God. Yes. Salamat po, Panginoon. Mga pamindalangin, Jesus mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen.